Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka kumakain ka ng maraming hotdog, charot. So, yun. So, kaninang umagang ginawa namin ay nanood kami ng movie ni Nu. After ko mag-live kaninang umaga, tapos ayun, nag-movie house kami. So, ang saya. Ang ganda nung pinanood namin. Alam mo, meron ditong actress, yung pinanood ko kanina, grabe kamukha siya ni Catriona Gray. Parang nga si Catriona Gray yung pinapanood ko. Sabi ko siguro itong babaeng to, sobrang idol niya kay Catriona. Tapos, ginaya niya talaga yung looks. Tapos, ang dami niyang nunal dito din. So, as in talagang prototype talaga. So, yun naloka ako. Tapos, sabi ko nga kay Nu, alam mo ba, kamukha siya ni Miss Universe 2018 na si Catriona Gray from the Philippines. As in, kamukha niya. So, tinignan ko yung picture, totoo nga. Tapos, tinignan ko yung oo nga. Pero pag nagsalita na, syempre pasatay na. So yun, so naloka ako. Mistisa din siya. Nakalimutan ko yung name eh. So hanapin ko nga. Sabi ko nga, grabe. As in talagang prototype talaga. As in, next time hanapin ko, papakita ko sa inyo. So yun. So, ang ganda ng movie. It's about life na alam mo yon na parang yung stress ng buhay, tapos it's about money, yung gano'n, naghihirap tayo magpakatrabaho, pumapasok tayo sa kasamaan dahil sa pera, yung mga gano'n. Pero ang ganda din yung ending kasi inspiration siya sa viewers. So yon. Anyway, magaling talaga sila gumawa ng movie. So yon. So syempre kanina din, ayun na, nag-start na nga. Grabe, pinanood na natin yung national costume competition ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines. Di ba tinatanong ko kayo kung sino yung sa tingin ninyong kakabog? At eto na, lumabas na yung resulta. So lahat naman sila, kudos naman sa 53 candidates. Grabe, yung mga designer, grabe panalo, lahat talaga amazing, di ba? Sobrang amazing ng ipinakita ng mga girls dito, yung mga natkos nila, sobrang winner at nakaka-inspired. So yon. So ang ganda din ng presentation ng Sultan Kudarat sa atin ng competition na to. Para kang nanonood ng international pageant. In fairness sa stage, in fairness sa host, napakagaling, lahat talaga. Nawindang ako. So syempre kudos din doon sa mga nanalo, di ba? Yung nanalo ay sino ba to? Tacloban. Ayun. So, congratulations, di ba? At nabigyan na siya ng spotlight. Deserve naman niya yun. Tapos, sino pa ba? Nanalo si Southern California. Gusto ko din siya. Sobrang natuwa ako para kay Southern California kasi syempre, deserve niya. Ang tagal niya na alam mo, lumalaban dito. Tapos, parang hindi siya napapansin. At least ngayon, napansin na siya. Tapos, ayun, si Iloilo, winner din. Yung performance ni Iloilo, panalo. Sobra. Ang galing, di ba? So, yun. Sobrang natuwa ako. So, may tigwa 100,000 case sila. O, di ba? So, congratulations. Deserve nila yon at nakita naman natin nag-perform. Pero, syempre, meron tayong mga comment dito na nabasa ko regarding dyan sa performance. Sabi ganon. Sabi niya, sabi niya, ngayon mo sabihin maganda ang net cost ng manok mong si Atisa over Alexi. Kasi last time ang sinabi mo sa may pinakamagandang flat na parada is your sinasakyan ni Atisa. Pati ba naman yung flat may Atisa na maganda? Kasi nandoon si Atisa kaya sinabi ko yon. Kasi maganda naman talaga yung yung flat nila. So, ikaw ang may problema kung bakit mo sineryoso yung sinabi kong may flat, nagustuhan ko yung flat. It's my opinion. Kasi ang natandaan ko kasi nandoon sila Atisa and then maganda talaga yung flat na sinasakyan nila nung isang araw. So, ewan ko, masyado kang seryoso. So, yon. So, ang sabi niya, ngayon ko daw sabihin na maganda daw ba yung
To be honest, ako, kanina, sinabi ko naman sa inyo doon sa live ko na hindi ganun kabongga yung national costume ni Atisa Manalo. Sa totoo lang, maraming maganda, maraming mga pasabog na talagang performance level at sobrang panalo yung mga pasabog nila doon sa national costume. Pero, ito din ang sasabihin ko. Si Atisa Manalo, yung nakita ko siya lumabas doon sa natcos niya, ang masasabi ko, ang Diyosa niya. Sobrang ganda ng mukha. Talagang sobrang queen. At least hindi siya mukhang animal doon sa niya, sa costume niya, di ba? So, yon. So, okay lang yon kung hindi ganun kabongga yung costume niya. Basta ang importante ay panalo yung execution na ipinakita niyang performance. So, performance level naman. In fairness naman kay Atisa. So, sobrang performance level yung ipinakita niya dito sa competition. At nakita natin na talagang grabe ang kadyosahan. So, ang akin, walang problema kung nanalo yung iba at hindi siya nanalo. So, ganun talaga ang competition. May nananalo, may natatalo, di ba? So, ako naman, aminado naman ako na hindi naman ganun kaganda talaga yung national costume ni Atisa Manalo. At hindi ko yun dinideny. At kung nakikita nyo na hindi ganun kabongga, pero kung pag-uusapan natin Diyosahan, ay Diyosa naman talaga. At kung pag-uusapan natin yung performance, nag-perform naman. So, wala akong nakikitang mali doon sa ipinakita ni Atisa Manalo at wala din akong nakikitang mali sa national costume niya. So, this is a competition. Yung creative nung iba, talagang masasabi ko, sobrang winner, sobrang panalo. Especially yung kay Iloilo. Ang ganda ng performance at gusto ko yung performance. And nothing wrong kay Iloilo. Talagang ginawa niya yung lahat ng makakaya niya para manalo sa competition. Nakita naman ninyo, di ba? So, nakita naman ninyo yung eksena niya. So, walang mali doon sa ginawa ni Iloilo. Sobrang winner. And I'm happy for her. So, yun. So, congratulations, Iloilo. Napakagaling mo dito. And then, of course, congratulations din sa ibang kandidata na talaga namang ipinakita din nila yung best nila. At yung best nila ay talaga namang masasabi ko, hindi mo rin naman talaga matatawaran. Sobrang panalo din. Sobrang winner. Lahat silang maganda. Lahat sila panalo. Lahat sila, yung galawan nila ay talagang masasabi mong best of the best. Diba? So yun yung sagot ko doon sa Kumbaga parang, ang problema dyan ay kung ikaw doon sa sinabi ko. But congratulations. Sabi niya Mama Sam, magaling si Victoria Velasquez Vincent. Pero sa video walang factor. Doon daw sa on stage. Totoo naman, I think so. Magaling naman yung ipinakita niya. Kaya lang kasi syempre maraming magagaling at maraming mas kumabog. Ayun. At you have to accept that. And then, sabing ganon, hindi ko gaano gusto ang pasarela ni Victoria Velasquez. Wow factor, walang wow factor. Ang face niya, iba talaga. And then, I think okay naman yung pasarela ni Victoria Velasquez Vincent. Napakaganda pa rin tingnan at napaka-sexy. So, ako lang ba ang hindi nai-impress sa performance ni Atisa Manalo? Her performance was a bit too basic for me. Well, kung ayun yung tingin mo, kung parang basic lang siya sa'yo, ganyan talaga. So, hindi ko naman iaalis siya sa'yo. Iba-iba naman kasi yung tingin natin sa kandidata. And then siguro mataas lang din yung expectation mo sa kanya. Baka gusto mo siguro yung tumatumbling at nag-split si Atisa. Pero hindi niya magagawa yun. But ako naman, very queenly yung nakikita ko kay Atisa Manalo. Especially yung looks niya, styling niya. So everything is perfect for her. Hindi man ganun kabongga, pero okay naman, di ba? Lumalaban. So ako, masasabi ko marami pang time na para ma-improve ang mga kandidata. So abangan natin yung kanilang mga prelims, abangan pa natin yung iba pa nilang activity. For next week, for sure, may activity pa sila. So hintayin natin yon. And then, papasok na tayo sa exciting moment. At ito na nga, papunta na tayo doon sa kanilang tinatawag na
na preliminary competition. So, tignan natin kung ano pa yung activity. May isa pa di ba? So, abangan natin yon yung kanilang runway challenge. And then, I think doon, tingnan natin kung ano ang may improve ng mga kandidata. Not only Atisa Manalo, kundi lahat ng candidates. And then, lahat naman sila lumalaban. Ako para sa akin, sobrang winner din naman talaga ng mga candidates, yung mga galawan niya. Sobrang talagang lumalaban silang lahat. So ito na, dikdikan na yung labanan. Nakikita natin yung mga newbies, talagang andyan na sila, pumapalo na ng bonggong-bongga. And then kanina sa performance ni Atisa Manalo, masasabi ko, very well, very good. Maganda yung atake niya. Nakita naman ninyo, nagpaikot-ikot. Talaga yung performance talaga kung paano niya dadalhin yung kanyang knockouts. And then, masasabi ko, ang ganda-ganda niya. So, yon. So, syempre, may deserve din naman talaga na mga kandidata na makakuha ng special award. So, deserve naman nung mga napili sa top 3. Kasi talaga kudos sa kanila yung creation, ay kung paano kinreate yung costume nila, yung pagiging unique ng costume nila. So, winner. So, everybody talaga, sobrang winner. But, performance, ayun, lahat naman sila nag-perform sa paraan na alam nila, di ba? Yung kay Atisa Manalo, sobrang ganda ng mukha niya, sobrang panalo ng execution niya, okay lang yan. So, yun. Kala Alexi naman, syempre, ibang level yun. Talagang panalo talaga yung kung paano talaga sila nag-execute. Sobrang gustong-gusto ko. Yung kay Baguio, maganda din yung kay Baguio, maganda din yung kay Victoria Velasquez Vincent, kay Cebu, kay Taguig, kay Bulacan, marami pang iba. So, bukas, abangan ninyo kung sino yung top 10 ko. So, yan. So, for now, ayan lang yung masasabi ko sa mga question. Ayan yung sagot ko. So, ang akin, everybody's happy doon sa sa top 3. So, okay na yon. So, please comment below kung ano naman ang comment mo sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel na Sam TV. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na. So, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.